Ang mabilanggo ng habang buhay sa isang krimen ay malaking dagok sa kabanata ng iyong buhay at habang buhay mo na itong dala-dala. Pero paano kung ikaw ay makulong sa krimen na hindi mo naman ginawa at pinagbintangan ka lang? Iyan ang ating kwento ngayon. Pero kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong kagaya nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan na i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod. Mula sa 50 taon na hatol sa bilangguan na siya ay karapat-dapat para mabigyan ng parol, ay tumanggi siya dahil ayaw niya sa ganoong prinsipyo. Sa kanyang pananaw, sapat na sa kanya ang tagal niya sa loob ng kulungan. Ayaw niyang nasa probation o parol. Gusto lang niyang palayain siya at maibalik ang kanyang dignidad. Nais ni Joseph Ligon na malaya, ngunit tila hindi niya ginusto ang uri ng kalayaan na nasa kanya na manatili siya sa ilalim ng kontrol ng kagawaran ng Bureau of Corrections ng Pennsylvania. Pinanindigan niya na ang Pennsylvania ay walang nagawang mabuti para sa kanyang pamilya matapos siyang makulong. Ang kanyang kapatid na lalaki na bata pa lamang ay pinatay sa South Philadelphia. Ang kanyang ama ay pinatay sa Pennsylvania. Sinabi ni Joseph Ligon na nais niyang sumama sa kanyang kapatid na babae at pamangkin sa New Jersey. Ngunit sinabi ng Board of Parole na manatili siya sa Pennsylvania kahit tutol siya sa ganoong patakaran. Si Joseph Ligon ay nanatiling hindi marunong bumasa. Lumaki sa isang sakahan sa Alabama. Hindi siya nag-aral hanggang siya ay 13 taong gulang nang lumipat ang kanyang pamilya sa Philadelphia. Doon siya sumali sa gang na kinasangkutan niya na humantong sa kanyang pagkakakulong.
ng parol ay nakalabas na sa kulungan ay bumabalik at humahantong pa rin sa loob ng bilangguan dahil lamang sa isang maliit na paglabag, at ito ang nais na iwasan ni Joseph Ligon. Kung makakalabas siya ay hindi na niya nais na bumalik pa. Hanggang sa ngayon, si Joseph Ligon ay nakakulong pa at umaasang malilinis ang kanyang pangalan at pagkatao na nasira. Ang desisyon ni Joseph Ligon na tanggihan ang parol para mapalaya siya ay isang kagulat-gulat para sa isang bilanggo. Pero kung ang isang tao at alam niya na wala siyang kasalanan ay talagang paninindigan niya iyon. Ang desisyon ni Ligon ay isang desisyon ng taong may dignidad at prinsipyo. Ang gusto lamang niya ay mapalaya siya at maibalik at malinis ang kanyang pagkatao. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang at ating babasahin. Hanggang dito na lang ang ating kwento at sa muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.